Ang usapan namin ni Albi ay mag-text siya kapag papunta na siya. Kahit busy siya sa pagbibiyahe at pag-deliver ng iba't ibang produkto nila ni Ami, ay sisiguraduhin daw niya na maisingit ang aming inuman. Simpleng tao lang si Albi, at kahit anong ipainom mo sa kanya ay pwede. Kahit pa gin, beer, brandy o kahit tuba ay game siya. Bigla tuloy bumalik sa aking alaala nung naging estudyante ko siya 10 taon na nakakaraan. Tahimik siyang estudyante pero alam mong nakikinig sa klase. Usually, average ang nakukuha niya sa mga quiz at saka exams na binibigay ko. At dahil hawak ko ang mga major computer subjects, kaya maraming pagkakataon na lumalapit ako sa kanya sa tuwing hindi niya ma-remove ang bag sa isang laboratory exercise. May pagkakataon na hindi sinasadyang mahawakan ko ang kamay niya kapag kailangan kong igalaw ang mouse o kailangan kong mag-type sa keyboard. Ewan ko ba Kuya Allen pero sa tuwing mangyayari yon, tila may kuryenteng gumagapang na bumabalot sa aking buong pagkatao. Guro niya ako kaya hindi ko pinapahalata ang nararamdaman ko. Salamat Sir Dominic. Pasensya na kung madalas akong hindi makasunod sa hands-on lessons. Alam ko na hindi po dahilan pero wala kasi kaming computer sa bahay. Ang nahihiyang paliwanag ni Albi. Ayos lang yun Albi. Kasi yun naman talaga ang purpose naming mga guro. Paigi nga yan na sabihin mong hindi mo masundan ng lessons. Kesa sa iba na sinasabing naiintindihan, ngunit pagdating ng exam, ay bagsak naman. Ang tugon ko habang nakangiti. Bilang professor sa isang private computer college, ay kailangan mahaba ang pasensya at willing ka na i-adjust ang standards mo para matuto ang mga students. Palagi kong sinasabi na let's meet halfway during my lectures. Hindi nyo ako naging professor para pahirapan kayo, kundi upang matuto kayo. Everyone must be willing to adjust accordingly dahil kayo ang gumagawa ng grades nyo. At taga-record lang ako. First day of class pa lang ay magaan na ang loob ko kay Albi. Malinis siya tingnan sa kanyang puting uniforme na bagay sa fair complexion niyang balat. Ang kanya namang buhok ay barber's cut. Dimples na lang ang kulang at kahawig na niya lalo si Alden Richards. Malalim at buong kanyang boses na may Visayan accent kahit na Tagalog ang kanyang sinasabi. His voice is music to my ear. Sobrang positive ang vibes niya at all times. One time may foundation event kami sa school and part of the program is yung Hunk and Babe pageant. Usually kapag may contest sa school, madalas ay babae lang ang kasali. Ako na ang nagsuggest na why not pasalihin din ng mga lalaki. It is a form of personality development din. Si Albi, gusto ko sanang pasalihin ngunit tutol si Ami na girlfriend niya pa lang that time. Wala akong magawa but to respect their decision. Hindi ko alam kung bakit ayaw pumayag ni Ami Kuya Allen. Ang nakikita ko lang ay may pagka-conservative siya kaya ayaw niyang makita ng iba na half naked si Albi sa stage. Hindi naman masasabing silosa si Ami dahil maganda naman siya, matalino at confident as well. Maliban kay Albi, ay may mga students pa ako na deserve din namang sumali na may looks. Probinsya kaya medyo mahiyain ng mga bata. Kailangan mo pang i-motivate and encourage to join. Sabi ko kung sino man ang sasali, win or lose, may plus points sa final. Sinuportahan din naman ako ng mga ibang teachers. They gave me extra points sa kanilang respective subjects. This is the first time in Romblon na magkaroon ng pageant with male candidates. Dati, usually escort lang sila sa sagala. Ngayon, common na ang male contest pero
Happy ang school namin knowing na we are the pioneer. Si Anton ang second place although based on physics ay siya ang lamang. Moreno sa height na 5'11" at siya ang pinakamatangkad at may pinakamagandang build ng katawan. Look-wise, charming eyes, matangos ang ilong at pilyo kung ngumiti. Personality-wise, mapagbiro, mabuka at magaling manligaw. According sa mga klase niyang lalaki. Tinalo lang siya sa Q&A portion dahil nga hindi pa ganun kamature siya kung mag-isip. Maraming chicks. Balita ko na playboy itong si Anton at habulin din ng LGBTQ. At biglang may namuong plan sa utak ko, Kuya Allen. Marahil dala ng curious. At siguro sa pagka-disappoint ko na rin na hindi sumali si Albi. Pagkatapos ng event, ay kanya-kanya ng uwi. May number sa akin si Anton dahil nga ako ang organizer ng event. Hi Anton, ako si Sir Dominic. Sabay ka na sa akin sa motor pa uwi? Ang sabi ko sa text. Sir Dominic, salamat po pero may lakad kami ng tropa eh. Magiinom kami sa tabi ng dagat. Treat ko kasi sila sa cash prize na napanalunan ko po. Ganun ba? Pwede naman sigurong sunod ka na lang sa kanila. Ang sagot ko. O sige sir, antayin mo lang ako dun sa kantong madilim. Magpapaalam lang ako. Ang sagot naman niya. Sige Anton, pero favor ha, wag mo na lang sabihin na ako ang kasama mo. Alam mo na. Sabi ko. Oo naman Sir Dominic, naiintindihan ko. Sabihin ko sa tropa na may inutos lang si Papa na ipakuha sa malayong barangay at medyo matatagalan ako. At yun ang usapan namin sa text. Agad ako nagpunta sa parking area upang kunin ang aking motor. Ingat po kayo Sir Dominic. Ang sabi ni Albi akmang paalis na sila ni Ami. Magkatabi lamang kasi ang aming motor. Yumakap na mahigpit si Abby sa bewang ni Albi nang nag-start na ang makina. Bye Sir Dominic, ang sabi ni Ami sabay kumpas ng kamay at ngiti. Ingat din kayo. Nakangiti ako ngunit may pait ako nararamdaman na lalong bumigat nang makita ko silang sweet. Tama Kuya Allen, wala akong karapatang magselos. Kaya naman sinupil ko ang aking sarili at pinilit na itago ang lungkot at panghihinayang. Sabay kong in-start ang aking motor at humarurot papunta sa sinasabing madilim na kanto ni Anton. Napalitan ng excitement ang aking disappointments nang mag-text si Anton. Sir Dominic, naglalakad na po ako papunta dyan sa kanto, malapit na ako. At may figura ng matangkad na lalaki akong nakita na may 7 metro ang layo. Ikaw na ba yan, Anton? Ang reply ko. Yes, sir. Sabay takbo niya papalapit. Naka-sleeveless na black hoodie si Anton at white cargo shorts. Kitang-kita ang kanyang muscles. Mukhang nagkulon pa ito kasi ang bango niya. May dala din siyang navy blue backpack. Gusto mo sir, hiramin mo isang hoodie ko? Andito sa backpack ko. Medyo po kasi manipis ang suot mong t-shirt eh. Ang offer ni Anton. Deep inside me, natas ako Kuya Allen. Dahil sa kind gestures niya. Bare months na noon kaya malamig na ang simoy ng hangin. Sige Anton. Ayos yan kasi nalimutan ko magdala ng jacket eh. At pwede ko ting itakip ang hood sa ulo para, alam mo na, iwas chismis. Sa mata kasi ng ibang tao, hindi maganda na magkita tayong magkasama. Ang sabi ko. Walang problema yun sir. Wala naman tayong ginagawang masama eh. Sabi niya sabay ngiti. Pasado 8 PM na nun kaya wala nang tao sa kalsada.
Lahat ng students at teachers at mga nanonood sa palabas kanina ay nag-uwian na din. Salamat Sir Dominic sa support mo. Nakakuha pa ako ng Best in Genesis wear dahil lang sa'yo. Sabay abot ng kanyang kamay upang makipag-shake hands. Napansin ko na pinisil niya ang kamay ko, kaya bigla akong kinabahan, pero may kilig. Lambot naman ang kamay mo, Sir Dominic. Siguro wala kang ginagawa sa bahay, ang sabi niya. Wala yun, Anton. Sabay tapik sa kanyang matigas na braso at bawi sa kabilang kamay ko. Tara na, Sir Dominic. Gusto mo ako na mag-drive? Ang alok ni Anton. Hindi ko alam kung sinasadya niya pero napansin ko na medyo binaba niya ang zipper ng hoodie jacket niya, kaya lumitaw ang kanyang firm chest muscle at sabay kamot sa kanyang batok. Ewan ko ba Kuya Allen, pero kapag nakakakita ako ng ganun, ay para akong pinaglalambutan ng tuhod. Hindi ko ugali ang umangkas dahil mas secure ang feeling ko kapag ako ang driver. Pero this time, ay nakaramdam ako ng safety kay Anton. O sige, ikaw ang bahala, Anton. Basta ang request ko pag-ahalan mo lang ang pagtakbo ha. Sabi ko. Oo Sir Dominic, ikaw po ang masusunod. Ang sagot naman niya. May 5 barangay ang madaraanan bago dumating sa bahay ni Anton. At habang nasa biyahe ay mauga ang motor, dulot ng ilang rough roads na dapat naming suungin. Napansin ni Anton na tila nahihirapan akong humawak sa back handle ng motor, kaya ang sabi niya, Sir Dominic, yakap ka po sa bewang ko para hindi ka po mangawit yan. Medyo malayo pa po ang biyahe natin Ayos lang ba talaga, Anton? Hindi ba awkward? Ang sagot ko. No problem, sir. Happy pa nga ako na nakaangkas sa akin ang paborito kong teacher Binobola mo naman ako ang sabi ko. Habang nakahawak ako sa bewang ni Anton, ay hindi maiwasan na kung minsan ay dumadampi ang daliri ko sa harapan niya, dala ng malubak na daan. Biglang tumahimik si Anton at napapansin ko na panay ang kanyang buntong hininga. Ayos ka lang ba, Anton? Ang tanong ko. Ayos lang, sir. Ikaw po ba ayos ka lang? Very simot ka nga mag-drive kaya ayos na ayos ako. Maya-maya ba ay nahalata ko na umumbok ang kanyang harapan. Ito na pala ang bahay mo, Anton. Sabay bitiw sa pagkakayakap ko sa bewang niya. Salamat sir sa paghatid. Salamat din sa pag-drive, Anton. At saka congrats ulit. First time mo sumali tapos second runner-up ka kagad. Pagkatapos photogenic and best in Genesis wear pa. Ang astig, di ba? Ang sabi ko. Wala po yun, sir. Kung hindi dahil sa pag-encourage mo sa akin na sumali hindi naman ako mananalo. Sabi niya. Deserve mo din naman talaga yun, Anton. Ang sagot ko. Sir, kung gusto mo, set tayo. Ang alok niya. Paano yung tropa mo sa bayan? Diba hinihintay ka nila? Ang sagot ko. Ayon ba, sir? Ayos lang yun kasi nag-iwan na ako sa kanila ng perang pang-inom. At ang sabi ko, hahabol ako kaya for sure, nag-i-enjoy na sila sa bayan. Sabay excited ng umiti. Nag-text na din ako kina mama na bukas na ako uwi ng bahay. At pumayag naman sila. Kaya tara na Sir Dominic, sa inyo na lang tayo. May alak na din ako sa backpack ko. Yun kung ayos lang sa'yo na sa inyo tayo. Sabay ngiti niya. Wow, Boy Scout ka pala, Anton. Always ready. Sabi ko. Gusto ko yan. Sino ba naman ang makakatanggi sa ideya mo? Sabay tawa ko.
Pagkatapos noon ay pinaandar na kagad ni Anton ng motor papunta sa barangay Sugod. Namalayan ko na nasa tapat pala kami ng bahay kaya bumaba ako dahil makipot ang tulay at inayaan ko na si Anton nang magpasok ng motor. Ang tahimik naman dito sa bahay niyo. Hindi ka ba nalulungkot dito, sir? Sabi niya. Sanay na ako. Kasama ko dito si Papa pero nagpunta siya ng Maynila. Buhay pa kasi si Papa nung mga panahong yun, Kuya Allen. Solo namin ang bamboo rest house. Kaya malaya kaming gawin ng kahit ano. Sa totoo lang, medyo tagilid si Anton nung first semester. 2 subjects niya ang maaari siyang bumagsak. Sa English at sa subject na operating system dahil madalas siyang umabsent. Ang sabi ko, pwede siyang magpasa ng OS Advanced Module bilang special project at pumayag naman siya. Salamat Sir Dominic sa special project. Magagalit po talaga sila Papa kapag bumagsak ako. Baka patigilin nila ako sa pag-aaral at pagpatrabahuin sa bukid. Ang sabi niya, ako ang bahala sa iyo ngayon Sir Dominic. Sisiguraduhin ko na sulit ang magdamag mo. Sabay tanggal ng kanyang hoodie. Maanghang pero masarap sir. Ituloy mo lang yan. Ang sabi niya habang namumula dulot ng kalasingan. Kumamit kasi ako ng tamis-anghang banana ketchup na mga oras na yon, Kuya Allen. Bigla akong nagising sa pagbalik tanaw nang tumunog ang aking cellphone. Malapit na ako, Sir Dominic. Abangan mo ako sa labas. Yun na yung text na galing kay Albi.